Ayan guys, meron kaming i-repair dito na microwave oven. Walang power, oh. Ayan, nakasaksak na, pero wala siyang power. Wala man ang display, no? So, tingnan natin kung anong problema nito. Ay, buksan natin to. So, unplug muna natin, then buksan natin yung likod para makita natin kung anong problema. So, dinala ito sa shop natin guys, no? Tingnan natin kung anong problema nito. Bakit wala siyang power. So, buksan na natin itong mga screw dito. May mga screw lang naman ito dito sa likuran. Tingnan natin. So, ayan. So, tanggal natin yung taas, no? So, dito tayo. Tingnan natin ito. Ito yung mga board type na microwave oven. So, ito tingnan natin itong fuse. Ito kagad. Then may fuse dito. Tingnan natin kung buo pa ba yung fuse nito. Ayan. Tingnan natin siya kung mayroon siyang continuity pa. Ayan. So, tingnan natin kung buo pa ba yung fuse nito. Ayan. So, buo yung fuse niya. So, bakit wala siyang power, no? So, dito tayo sa kanyang control panel. Ayan. So, tingnan natin bakit wala siyang power dito. So, tingnan din natin yung capacitor, no? Silipin natin. So, buo naman yung capacitor niya, walang problema. So, dito tayo mag-focus sa kanyang board, no? Yung fuse dito. Sa board tayo. Kasi wala siyang power. Ito yung mga digital, no? So, tingnan natin bakit nawala yung power. So, itong fuse naman, good din naman yung fuse dito sa ilalim. So, doon tayo sa board, no? Tingnan natin bakit nawawala yung power nito. Ayan, so ito na nga yung board niya guys, no? So, ito lang naman guys ang i-check natin. Itong filter capacitor na to, no? Dalawa na yan. Dapat may makuha tayo dyan na 320 volts DC, no? 320 at less. 320 DC, no? So yung pinaka power supply niya. Then dadaan kasi yan dito sa transformer dito. Then pagdating dito guys, ito yung capacitor na magbibigay ng 5 volts para doon naman sa relay. So ito yung relay na papaganahin niya, no? 5 volts. 12 volts, no? Tapos itong katabi niyang capacitor, yung maliit na yan, 5 volts, no? So i-voltage check lang natin to guys, no? Tingnan natin kung mayroon siyang voltage, no? Tingnan natin to, isukatin natin. Medyo mahirap mag sukat, no? Yan, lagay natin to. So, patayo na lang natin, no? Para tayo natin para matest natin. So, kuha tayo ng testerin natin. So, ilagay natin sa DC yung natin. Yung hindi makita, no? Hindi makita yung tester natin. DC. Yan. Ang malabo. Wait lang. Ayusin lang natin guys, no? Hindi ko na ikat yung video para magkaroon lang kayo ng idea. Yan. Parang so, ito yung paan ng dalawang kapasitor. Ito yon. Yan. So, ito yung dalawa. Yan. So, sukatin natin. Saksak muna natin, no? Para makita natin. Yan. So, saksak natin. Nakasaksak na yan, guys. Tingnan natin kung may voltage, no? Tingnan natin kung may 320 siya dito. Ayan, may 320 buo. Yan, sa kabila isang kapasitor naman. Yan, 320. So, okay. Okay yung primary supply natin. Tapos, dito naman tayo sa isang kapasitor, yung 12 volts, no? Yung malaki na isa. Tingnan mo natin. Ito. Yan, tumpahan yan. Tingnan natin kung may 12 volts dito. Yan guys, 8 na lang. 8 volts na lang yung
na-read ng tester natin. So mababa na siya. Tapos itong isa, dapat may 5 volts tayo dito. So wala siya. Wala siyang 5 volts dito. Yan, so wala siyang 5 volts. 0.6 volts na lang. So mayroon kasi itong regulator guys, no? So ito yung tatlong paa, ito yon. So ito yung ground niya. Ito yung out, ito yung input. Dapat may 12 tayo dito. 8 lang. 8. So 8 lang siya. So pag ilipat natin sa kabila, dapat mayroon siyang output na 5. 5. So wala tayong makuha. So wala siya. So ibig sabihin guys, kung makikita nyo, mayroon siya ditong voltage sa capacitor niya. May 8 volts siya. So okay yung 8 volts. Pwede yan. Ang problema, wala siyang output dito sa regulator. So nakita na natin yung problema, no? Nasa regulator, no? So yun, no? So balik tayo, no? May bumili kasi sa atin ng parts, no? So ngayon guys, nakita na natin ang problema nito, no? Bulutin mo natin to sa socket na to. Nakita na natin, no? So ulitin ko lang siya ulit, no? Para mag heads up lang. So ito dapat may 320 volts, no? Yung binibigay nito. Tapos ito naman 12 volts, ito. Kasi itong maliit na kapasitor, 5 volts dapat yan. Siya yung sa display, no? So yun nga, no, nakita natin dito sa capacitor niya na 12 volts, ang supply niya is 8 volts na lang dito. 8 volts. Tapos tumakbo siya dito. Pagdating dito sa regulator IC, dapat ito i-convert siya ng 5 volts. So ang nangyayari sa kanya, 8 volts dito, wala siyang out. So kita kagad natin yung problema, no? So ang naging problema niya ay ito yung maliit na IC. Ito ay ano to, hindi na makita, no? Maliit na yan, no? Yung Kia 78 S05, no? Kia 78 S05. So ito ay linear na regulator, no? Linear siya, no? So pwede natin yan siya palitan ng ganito, no? Yung 7805 na ganito, pwede natin siya palitan. Pero iba ang mounting niyan, no? Magkabaliktad kasi itong linear na ito, yung pinaka in niya nasa kanan, nasa kanan yung in. Pagka nakaharap ka sa may pangalan, nasa kanan. Ang out niya nasa kaliwa. So ito naman itong isa na ito, ang in niya nasa kaliwa, yung out niya sa kanan. So ikotin na lang natin, babaliktarin natin. So ang gagawin ko guys, ihinang ko muna to, no? Ipalitan ko muna to. Tapos ipalit ko to, no? Tapos tingnan na, saksakin natin, tingnan natin kung magkaroon na siya ng power, no? So okay. So ihinang ko muna guys. So ito na nga guys, nabunot na natin. So ito yung ipapalit natin. Itong isa maliit. Maliit siya. At hindi na siya makita, no? Ipapalitan natin. So yan na nga guys, no? Pinalitan na natin siya. Ito yung pinalit natin, no? Medyo malaki. So mas maganda to, no? Heavy duty. Ayan. So binaliktad lang natin, no? Kasi nga magkakaiba sila ng in at saka out, no? So ayan. So testingin natin, saksak na natin, no? Tingnan natin. So hindi ko na ikakat yung video, no? Para makita natin kung magkakaroon siya ng power. Mahirap guys mahirap mag video na wala kang taga-video, no? So solo flight. So testingin natin. Ayan, so tingnan natin kung magkakaroon na siya ng power. Ayusin natin. Natin para makita. Ayan, so ayan. Wakan ko na lang, no? Para makita. Saksak ko na guys, no? Tingnan natin kung magkaroon siya ng power. Ayan.
So mapansin nyo guys, nagkaroon na siya ng ilaw. Ayan, nagkaroon na siya ng display. So yun ang naging problema niya, yung regulator na yun. So meron naman tayong binablog niyan kung paano din i-check yung regulator, So yan, nagkaroon na siya ng display guys, So yun. So sana makatulong yung video natin, So ito ay tsambahan lang, So natsambahan lang natin na nare-repair natin. May time naman na hindi na talaga kaya. Palit na talaga. So ito na nga guys, sit up na natin. Testingin natin kung iinit na ito. Tingnan natin kung iinit na ba. Ayusin lang natin to. Yan, ayusin lang natin. Tingnan natin kung iinit na. So ano tayo ng 9. Tigas na. 9 seconds. Tingnan natin kung iinit siya. Mababa yung 9 seconds. Dito tayo sa 30 seconds. Start. Tingnan natin matapos guys. Tingnan natin kung iinit na ba ito. Kasi yung mga display niya tinamaan talaga, Ayan, nung pagka-short ng parts. So may mga ponde siyang ilaw. So yun. Tingnan natin. Tingnan natin kung uminit. Ayun, uminit na. Ay, mainit na nga. Ayos na siya guys, working na. So, okay. Thank you.